So ayun, okay, KJX, kamusta kayong lahat? Nandito ako ngayon sa wall ni Biden, no? Kasi check lang natin kung talaga bang ginawang exit liquidity ni Biden ang kanyang mga followers, no? So dito natin masasagot yan, mga idol. Okay, so kung mapapansin natin dito, parang October 9, so ito, October 9 nag-post si Biden ng, ayan, wala ba akong pangkape galing sa inyo ha? Congrats, no? 37 market cap. I think baka may mas mababa pa dito, no? Sa pinost niya. Okay? So check lang natin. Para lang malaman. Pero hindi. Ito na lang. Ito na lang. Itong tawag dito, itong 37.1. Okay? 37.1K USDT. So nag-post siya. So mas mababa pa dito yung pinost niya. I think nasa 30,000. So ngayon, marami nagsasabi kay Biden na syempre naging exit liquidity nga yung mga followers niya sa kanya, no? Ako, for me, no, sa nakikita ko ngayon, mga idol, 37,000, kung titignan niyo sa 37,000, mga idol, versus ngayon, na ang market cap na ni Saatchi ay 4.1 million US dollar. I think, hindi ginawang exit liquidity ni Biden mismo yung mga followers niya. Kung makapansin nyo, ayan, hindi lang naman mga followers ni Biden ang mga nag-invest dyan kay Saatchi. Kung bakit lumaki ng ganyan yung market cap. Diba? Kung mapapansin nyo, meron ding mga Pilipino na nag-post niyan. Kaya nagsibilihan din, hindi lang siya. No? Kung mapapansin din natin, dito sa Twitter, napakadami ding nag-post regarding sa Saatchi Coin. So, napakadami din yan, no? Maraming nag-post regarding dyan, so marami ding bumili. So, hindi kaya ng mga Pilipino na palakihin ang market cap niya ng 4.1 million, no? So, I think, for me, siguro kung flood control project, kaya. Pero, syempre sa ating mga nasa loob ng crypto sa Pilipinas, no? So, kung mapapansin nyo nga, paano magiging kaya, di ba? Si Shun nga, lumaban ng tawag dito, ng trading competition, di ba? Yes, pangatlo si Shun, di ba? Pero ilang trader, 'di ba? Ang sumali doon, no? Na nakipag-compete din doon sa mismong trading competition na yun para sa naging tatlo sila. 'Di ba ilan? Napakadaming trader ng Pilipino. Pero ang kalaban lang nila Shun doon, ilan? Isang trader tapos tatlong trader, no? Versus doon sa ilang daang trader natin, tatlo lang doon sa ibang bansa ang katumbas. 'Di ba? Ito, kung mapapansin niyo din dito sa Twitter, napakadaming nag-promote niyan. No, kaya umabot siya ng ayan, katulad nito, Saatchi Coin, so 1.4 million. Sila lang din kahit ito lang sa Saatchi Coin na to 'Di ba? Mag-promote lang yan, okay na yan, 'di ba? Tapos yung iba din. So check din natin yung Saatchi Coin na iba. To kahit yung official team. So, pero hindi ito. Ano to? Hindi ko makita yung Saatchi na Saatchi Coin. Hindi ko lang makita yung, ito ba? 8,000? Sila lang ba yun? So, hindi ko alam kung ito yung pinaka-legit Pero kung titingnan nyo, ang dami ding nagla-like sa kanila. And syempre, doon sa mga posts, di ba? Sa mga posts dito sa ayan, Saatchi Coin. So, latest people. People na lang. Sa latest na lang. So, ayan. Sobrang dami. Nagbibigay ng address. Nagpo-post sa TikTok. So, ito. Ang dami din. So, kung sino-sino. Then, yung mga nagpo-post international. Diba? So, sino pa ba? So, maganda yung may media din. Diba? Ay, wala. Saatchi Coin. Again. People. Hindi ko na makita Pero yan na yan. So, sa top na lang tayo. Recently, Saatchi Coin, 2.27K, 1K like, 1.7, 139, 8.4. So, hindi lang, 10K. Napakadami, di ba? Napakadami nag-post niyan. Kaya, biglang lumipad ang market cap niyan. And then, syempre, sa devs, hindi ko naman makita yung devs nito, kung maganda ba o hindi, di ba? So, for me, nagkataon talaga na biglang lumipad to dahil napakadaming, alam niyo na, no? Syempre, nag-promote niyan. Pero kung titingnan nyo, kung ginawang exit liquidity ni Biden yan, 37,000 nung nag-post siya. Ngayon is 4.1
1 million market cap. Napaka-easy, 'di ba? Kayo nang bahalang mag-check. Kung yung 1,000 pesos nyo, mga idol, o sa 1,000 pesos nyo, sabihin nyo pumasok kayo ng 100K, 'di ba? O sa 1 million, ilan na yung 1,000 nyo? 1,000 din niya, 100,000, 10,000. So sa 4 million, I think 40,000 ka na. Parang ganyan. Sa 100K, 'di ba? Paano kung nasa 30 ka? 'Di ba? So baka yung 1K mo naging 100,000, 'di ba? So yung mga 5K, ayan, lumipad, I think 400,000 to 500,000. So yung 10K naging milyonaryo. Okay? So karaniwan din kasi sa mga Pilipino, no? Madali din silang maengganyo dahil nga marami sa atin na gusto talagang umasenso, 'di ba? Minsan talagang ang nangyayari is puma-follow sila doon sa mga taong may experience sa crypto at yun yung sinusunod nila. So again, pag pumasok ka dapat sa crypto, lagi mong tatandaan, no? Dapat inaral mo na yan. Hindi yun basta-basta, yes, nandoon yung umpisa na nakikinig ka, ganito, ganyan. So, pinapakinggan mo may mga experience na, yes, tama yun. Kasi nga, lahat is kailangan mong pakinggan. 'Di ba? So para at least malaman mo kung ano yung mga nangyayari talaga, 'di ba? And then ngayon, aralin mo din yung sarili, aralin mo din, punta ka sa market cap, punta ka sa mga history. Ako ganoon ang ginawa ko eh. Inaral ko yung history, kay gaano ba kataas ang market, gaano ba kataas ang all-time high ni Bitcoin, ni Ethereum, lahat ng top 10 tokens ko before, XRP, BGB, RON token, Shiba Inu, Floki. So, ano pa ba? Pinakamalaki ko kasi XRP talaga eh. Yun ang pinakamalaki natin eh. So, ganun ang ginawa ko noon. Kumbaga, ginawa ko din syempre part ng study ko, yun, nakikinig din ako sa iba. Pero syempre, hindi lang basta nakikinig. No, after noon, titingnan ko talaga kung ano yung self-study pa na magagawa ko, di ba? Karaniwan sa Pilipino kasi, no, halos yung iba toxic talaga. No, napaka-toxic talaga ng ibang Pilipino, 'di ba? Napakadali nilang maloko din, no? Toxic na at madali pang maloko, 'di ba? For example, online sugal na lang. 'Di ba sa online sugal makikita mo bakit yumayaman yung mga ibang influencer, nakakapagpatayo sila ng bahay, hindi lang basta-basta yung bahay, yung sobrang laking bahay, ang gaganda ng mga sasakyan, ang gaganda ng ganito. Kumbaga parang grabe, no? Sobrang yaman, biglang yaman. Dahil sa online casino, 'di ba? Dahil doon sa mga commission nila, 'di ba? So, kanino nila kinukuha 'yun? Doon sa mga taong ang gusto lang naman umunlad ng buhay. 'Di ba? Katulad ng mga minimum wage, o kagaya ng mga janitor, security, sino pa? Mga construction worker. Bakit ko alam 'yan? Kasi nagtatrabaho ako sa isang kumpanya na may hawak akong ano, no, janitor, tapos may mga security agency, tapos nakikita ko din sila kapag break time nila, anong minsan nila ginagawa nila, nag-i-scatter, naggaganito, 'di ba? Yung basta sugal, 'di ba? So yung iba talaga minsan kala ko nga Mobile Legend tsaka PUBG yung ano yung ginagawa nilang rest, no? Rest time. Kaya lang ang nakikita ko, nakakalungkot, puro online casino yung nakikita natin. 'Di ba? So sa kanila, yun, madali silang maloko sa ganun, madali silang nauubos, 'di ba? Karaniwan walang nananalo, 'di ba? Ganun din dito sa crypto, no? Ang nangyayari kasi, 'di ba, syempre, hindi ka nakasunod sa 30,000, lumipad ng 160,000 market cap, biglang bumagsak, akala mo kasi ayun na yung pagbagsak, 'di ba? So minsan patibayan ng emosyon pagdating sa crypto, patibayan ng hold. Kaya nga ang mga nananalo dito, alam niyo kung sino? Yung mga tipong tapon na lang yung pera nila kapag ininvest nila. Kunyari 1K, basta tapon na yan, bala kung maging zero na yan. Basta ganun. Yun yung mga nananalo sa mga ganyan, mga idol. Pero kung ikaw, yung ininvest mo dito ay galing sa sahod mo at pambayad mo ng kuryente, pagkain ng pamilya mo, di ba? May obligasyon. Yung pang-obligasyon mo, nilagay mo dyan, tapos nagulat ka, biglang bumaba, ayun, bigla ka nag-sell at naging ano ka, naging basher ka. Wak, 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 wak. Gumanon, ganun ka na sa social media. At inaway mo na yung mga influencers na nag-promote niyan, di ba? So, ayun lang, ang payo ko lang sa inyo, no? Huwag kayong manisi. Di ba? Huwag kayong manisi. Kasi
kasalanan nyo din yan eh. Di ba? Papasok-pasok kayo, wala naman kayong alam sa ganitong industry. Di ba? Ang alam lang natin, minsan maglinis lang ng ganito. Di ba? Magbantay ng ganito. Tapos papasok ka sa ganito. Di ba? Lahat ng bagay sugal, pero mas maganda aralin mo. Okay? So, yun lang mga idol. At ngayon, so far, ang ginagawa natin ngayon, pumasok lang ako ng nag-long position ako, no? Pero katiting lang yan, huwag niyong sundan yan kasi ang chine-check ko dito ngayon si BTC ito. Meron kasi akong guhit kahapon na sinabi ko sa inyo no sa chart sa video na hindi tutuloy ito. So nakita nyo hindi tumuloy. Pumunta ulit dito sa area na to. And then ngayon biglang lumipad, ilang beses tong na-reject tong line na to. So kaya ang ginawa ko, so susubukan ko kapag ka may biglang isang green candle na umangat dito sa area na to, sabi ko maglo-long position ako and then 20%. So, ganun yung ginawa natin. Ganun din kay Penggu. Si Penggu, kung mapapansin nyo, ito yung si Penggu natin. Yan. So, kung papansin natin, ang ganda ng lipad niyan, umabot yan hanggang dito sa area na to, from 0.20, 300, 0.20, 300 to 0.21, 500. Ganda na yan. TP1 nga natin yan. So, TP1. So, ngayon, bumababa siya. Pero kapag yan, pumasok dito sa area na to, yan, maglo-long position ako. At kapag bumalik yan dito sa 0.20, okay? Sa 0.020, yan, papasok ako dyan. Okay? Bali, by Monday, ayan, tatanggap na tayo sa Telegram. So, makikita nyo na magre-reply na ako sa inyo. Lahat ng mga nag-PM sa atin, re-replyan ko na yan. Okay? Nandiyan lang yung link natin sa Telegram kung saan ako kakausapin. And then, syempre, kung wala pa kayong BitGet, nandiyan yung link natin sa description. Saludo sa inyong lahat, KJX, at chill lang, no? So, mas maganda yung community na bubuin natin, yung walang gulo, di ba? More on lang talaga. More on yung kaya lang natin i-invest, di ba? So, meron tayong 4 na taon na pagsasamahan sa Telegram. Kaya, tingnan natin kung papaldo ba o papaldoon tayo. Okay? Saludo sa inyo lahat.